Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpapatuloy po natin yung ating pinag-aralan about overcoming complacency. So tinatalakay natin how to overcome complacency at sa una, to have a satisfaction carries a warning. Ngayon naman po pag-aralan natin yung pangalawa, to have a humble heart against a pride of life. Na magkaroon tayo ng mapagkumbabang puso laban sa mapagmataas sa ating buhay. Kaya ang salitang kasunod na ginamit ng Moises ay salitang nangyari sa bayan ng Diyos na nagtamo ng pagpapala. Ngunit ano ang paunang salita sa kanila ni Moises? Sa verse 12, baka kapag ikaw means less when you have eaten and full and have built houses and live in them. Kung magkaroon ka nito, ibig sabihin yung pagkakaroon ng asset, magdulot ito ng pagmamalaki sa sarili na magdudulot ng complacency. Yung sobrang kasiyahan sa halip na lalong magpakababa sa harap ng Diyos at matutunan na magpasalamat pa rin sa Diyos ay nagiging complacent sa kanyang buhay. Kaya sa verse 13, sabi dito, and when your herds and flock multiply, your silver and gold is multiplied, and all that you have is multiplied. Means, yung work of business ay pinayaman ng Panginoon, pinarami. Ay hindi malimutan kundi lalong na itataas ang Panginoon sa buhay niya. Yan yung tinatawag na humble heart. Ngunit kung ito na ang naging dahilan para ikaw ay magmalaki at nalilimutan mo ang Diyos na nagkaloob sa iyo nito, ito yung tinatawag na pagmamataas sa iyong buhay. O yung tinatawag na pride of life. Ganito ang nagagawa ng complacency sa buhay ng tao. Kaya sa verse 14, then your heart be lifted up and you forget the Lord your God. Kaya nawa, ito ay hindi maging dahilan upang malimutan ng tao ang Diyos. Ito yung pinasasabi niya sa kanila upang hindi sila tumungo sa pagmamataas na ang kinauwian ay malimutan ng Diyos. Na siya nang kinalulugod nila. Sa halip, ang kaluguran nila ay magpakababa, lalong higit dahil sa ginagawa ng Diyos sa kanila. Ngunit anong paalala ni Moises sa kanila? Sabi doon sa talata, and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Na hindi malimutan ng Panginoon na siyang nagpalaya doon sa pagkaalipin mula doon sa Ehipto na kanilang alalahanin. Hindi ang magmataas, kundi ang magpakababa dahil ang Diyos ang nagpapalaya sa kanilang pagkaalipin at walang dahilan para sila magbaliwala, kundi ang sundin ay ang Panginoon. Kaya nais ko lang bigyan din sa atin dito na ang pagmamataas ng puso ay nagdudulot ng pagkalimot at pagbabaliwala sa Diyos. Katulad nga ng sinabi po doon sa Hosea chapter 13 verse 6. Sabi dito, ayon sa kanilang pastulan, sila ay nabusog. Sila ay nabusog at ang kanilang puso ay nagmalaki, kaya't kinalimutan nila ako. So ganito yung nangyayari sa buhay ng tao. Na kapag nagtatagumpay na nararanasan ng ganitong bagay sa buhay niya, ay nalilimutan ng Diyos. Ganito rin yung nangyari sa kanila. Kaya wag nating hayaan na tayo ay magkaroon ng pagmamataas sa ating buhay, kundi ang makita ay yung pagpapakababa, yung puso natin na tunay na kumikilala sa Panginoon. Ikaw man ay magtagumpay, makaranas man ng mga pagpapalang material, magkaroon ka man ng magarang bahay, karoon ng sasakyan o gaano man ito karami, maging maganda ang iyong career, magkaroon ka ng mainam na negosyo o iba pa na maaring masasabi nating pagpapalang material. Tandaan po natin, the more na tayo yung mapagpala, the more tayo magpakababa. Dahil anumang blessing na naranasan natin, ipagpapala mula yan sa Panginoon. Kaya maling isipin na sasabihin mo, active naman ako sa church, bakit konti ang blessing ko kaysa ron sa mga hindi nagsisimba. Tandaan natin, hindi sukatan ng material na mga bagay ng tunay na matagumpay sa buhay. Ang tunay na katagumpayan ng buhay ng tao ay yung buhay niya na tunay na nagpapakababa, na merong pagpapala na walang kasamang kabalisahan, na ito'y dulot ng ginawa ng Panginoon sa kanya. Kaya anumang kayamanan na tagumpay mo ngayon,
mas lalo mo nawang sundin ang salita ng Diyos. At kung ang Diyos ay nalilimutan mo na, tumutungo ka na sa tinatawag na complacency, tiyak, takot ang mararanasan mo. Kaya wag nating hayaan yung sobrang kasiyahan na ibinibigay ng sanlibutan ang maghari sa ating buhay. Kundi ang maghari sa ating buhay ay tularan ang halimbawang ginawa ni Kristo na may pusong nagpakumbaba upang tayo ay maligtas. Kaya huwag kang matakot na sundin ang salita ng Diyos. Sundin ang tama dahil ito ang inuutos ng Diyos. At ang tanong lang, ikaw ba'y nananatiling nagpabaliwala? Ikaw ba ay puno ng takot? Maaaring hindi mo maiwalang yung comfort zone. Nawa sa buhay natin, yung tunay na maging comfort zone natin sa buhay ay ang Panginoong Hesus na nag-alay ng buhay at nagpakita ng kapakumbabaan na tularan natin sa halip na tayo ay nagbabaliwala. Kundi ang maging kasiyahan natin ay si Kristo. Kaya mag-iingat tayo dun sa salitang success kasi minsan ito ang nagiging batayan lang ng taong ngunit tumutungo sa tinatawag na overcomplacency. Basahin natin sinasabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 25 to 26. Verse 25. Kapag ikaw ay nagkaanak at nagkaanak ang iyong mga anak at nagtagal kayo sa lupain at nagpakasama kayo at gumawa kayo ng larawang inanyuan na katulad ng anumang bagay at gumawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon mong Diyos upang siya ay galitin. Verse 26. Aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito upang kayo'y kaagad na mamatay sa lupain ng inyong patutunguhan sa kabila ng Hordan upang angkinin. Hindi ninyo mapapatagalan ang inyong mga araw doon, kundi kayo'y lubos na mapupuksa. So ito po yung katotohanan na maliwanag po dito na hindi tayo maging mapagmataas dahil lamang sa natamo nating tagumpay. Hindi masamang maging successful sa buhay. Basta hindi tayo maging overcomplacent sa ating buhay. Anong ibig sabihin? You can love the Word and God at the same time. Na ano man yung mga bagay na nangyari sa iyo na mabuti at maganda, ngunit ito ay hindi nagiging maganda sa buhay mo because ginawa mo na siyang Diyos-Diyosan sa buhay mo. Ito ay masama sa paningin ng Panginoon. Na siya nang kinalulugdan ng iyong puso. Kundi ang dapat ay mahalin ng Diyos na siyang sinusunod sa ating buhay. Matutong magpakumbaba at hindi magmataas ang iyong puso. Anumang tagumpay na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, laging ibalik mo ang pagpapasalamat sa Diyos. Nawa mapagtagumpayan natin at hindi ang magbaliwala kundi ang sundin ang Panginoon. Dahil nais niyan, alalahanin natin siya sa ating buhay. Yan yung tunay na pagpapakababa. Yan yung may pusong nagpapakababa sa Diyos. Kaya kung ikaw nararanasan mo sa iyong buhay ay nagbibigay lugod na o sobrang kasiyahan na sa puso mo, yung mga bagay na mayroon dito sa sanlibutan, nawa hindi ganito ang mangyari, kundi ang pagsunod sa kung ano ang inuutos ng Diyos at ng kanyang salita. At kung nagbabaliwala ka na, simulan mo itong ipaayos sa Panginoon. Dahil ang nais niya, maalala mo siya palagi, pasalamatan mo siya, at laging ibalik mo ang luwalhati at karangalan sa Kanya, na laging sundin ay ang Panginoon. At kung patuloy mo siyang sinusunod naman, tuwan-tuwa ang Lord sa iyo. At asahang may dakilang bagay na gagawin sa iyong buhay. Dahil sa iyong natutunan na may pusong nagpapakababa sa halip na magkaroon ng pagmamataas sa iyong sarili. Kaya, isa mapanghamon sa atin bago tayo magtapos sa ating pong pagtatalakay sa ating topic ngayon, kilalanin si Kristo na nagpakumbaba o nagpakababa. Paano mo masasabi ng isang tao ay nagpapakababa? Ito'y kapag dumating na ang pagpapala sa kanya, sa halip na magmataas, ay nagbabalik ng kapurihan sa Panginoon. At ito'y nagbibigay karangalan sa kanyang pangalan. Kaya, yan yung tunay na mayroong pusong nagpapakababa. Kaya kilalanin si Kristo na siyang nagpakababa.
Kaya bilang pangwakas, mapagtatagumpayan ang anumang pagbabaliwala o yung sobrang kalugudan sa ibang mga bagay sa halip na sa Panginoon, at nagkakaroon na ito ng kasiyahan ng labis-labis sa Kanya sa halip na sa Panginoon. Ang babala ng Panginoon at pagtuturo ay matutunan nating magpakumbaba. Anumang pagpapala na natatamasa natin ay hindi natin malimutan ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Katulad nga ng sinasabi doon sa Kawikaan 30:7-9. Ganito po yung sinasabi. Verse 7. Dalawang bagay ang sa iyo aking hinihiling bago ako mamatay, at huwag mong ipagkait sa akin. Verse 8. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Verse 9. Baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. So, ganito nawa yung buhay po natin, na tayo man ay payamanin, maging matagumpay, o tayo man ay nagkakaroon ng matinding pagdurusa sa buhay. Hilingin natin sa Panginoon yung mga bagay na kailangan natin, subalit yung buhay natin tumutungo pa rin sa pagpapakumbaba, at ang Panginoon ang naluluwalhati at naitataas natin, at hindi ang magmalaki sa ating sarili. Tawa, kung ikaw may paunlarin ng Panginoon, nawa hindi ang mangyari ay magmalaki sa iyong sarili, kundi ang magpakababa sa Panginoon. Nawa po meron tayong natutunan sa salita po ng Panginoon. Tayo po yung manalangin sandali. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa iyong mga salita na aming natutunan. O ito'y maging mabunga sa aming buhay. At o Diyos, hindi kami magkompromiso, magbaliwala, at nabibigyan na naming lugod ay yung mga bagay na natamasa namin, na sa halip ay pasalamatan namin sa iyo, Diyos. Lord, humingi kami ng tawad, Panginoon. Kung ito na ang nagiging Diyos-Diyosan sa puso ng bawat isa. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, nabigyan mo kami ng tunay na kasiyahan at laging pakinggan ang iyong salita at anumang babala na tinuturo mo sa amin, Panginoon. Nawa o Diyos, patuloy namin itong pakinggan. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming kilalanin sa aming buhay na nagpapakababang puso sa iyong harapan at hindi ang pagmamalaki sa aming mga sarili. Salamat po ng marami, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa tulong ng Espiritu Santo na maghari nawa sa amin ang bawat salita na aming napakinggan ngayong oras na ito. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang bawat isa na nakinig ng iyong salita. Ano man ang kanyang dalahin at kabigatan, katagpuin mo siya. O ikaw man ay may karamdaman, tandaan mo mayroong Panginoon na maaari mong tawagan, na Diyos na nagpapagaling at maaaring tumulong sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay at salamat sa iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa po'y napagpala tayo ng salita ng Diyos. God bless you po.